Nasunog ang bahagi ng isang paaralan sa Malabon kagabi. Susuriin ng Bureau of Fire Protection ng electrical system ng Gusali kung saan nagkasunog. Live mula sa Malabon, may unang balita si James Agustin. James, suspendido na ba ang klase riyan? Ivan, good morning. Yes, suspendido na muna ngayong araw yung face-to-face classes dito sa Tinajeros Elementary School sa Malabon. Pero modular learning na muna ipinatutupad doon sa mga estudyante. Ibig sabihin po niyan ay sa pamamagitan ng mga modules ay maaari makapag-aral yung mga estudyante sa kanilang mga bahay at makagawa ng kanilang mga assignments na ibibigay ng kanilang mga guro. Patuloy naman, Ivan, yung sinasagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy yung sanhi ng apoy na tumupok nga sa ilang classroom dito sa eskwelahan. Iginagulat ng mga residente nang biglang sumiklab ang sunog sa bahagi ng Tinajeros Elementary School sa Malabon, bandang alas 11 kagabi. Itinaas ang unang alarma. 3 fire truck ng Bureau of Fire Protection ang rumisponde, 8 naman ang fire volunteer group. Tumagal ng halos 30 minuto bago tuluyang napula ang apoy. May narinig po akong sumisigaw, din sabi tulong daw. Yung lumabas po ako, nagtawag na po ako dyan sa mga tao para magtawag po ng rescue. Then niya po, yung pinuntahan ko na po, nakita po malaki. Ang security guard ng eskwelahan na si Mark, muntik pang mabagsakan ng kisame ng nasusunog na classroom. Tinulungan siya ng barangay tanod na nakatalaga sa lugar. Nagulat na lang po kami, may bigla po kasi sumabog. Tapos biglang na lang po yung apoy. Sinubukan po namin apulayin po yung apoy, kaso po malaki na po talaga eh. Hindi na po namin naagapan. Sabi ko, patayin muna yung lahat ng mga breaker. Ako lang bahala sa gate para dumating lahat ng mga bomber. Papapasukin natin. Ayon sa BFP, natupok ang 2 classroom, isang storage room at isang comfort room sa ikatlong palapag ng Veterans Building. Inaalam pa nila ang sanhi ng apoy. Under investigation pa siya ng arson natin para at least safe tayo po. Medyo nahirapan dahil pagdating namin, totally burn na yung isang room. Pero nakaya naman namin. Sabi ng BFP, kailangan na muna masuri ang electrical system ng Gusali kung saan nangyari ang sunog. Dahil naman sa insidente, kanselado ang face-to-face classes ng mga estudyante ngayong araw sa Tinajeros Elementary School. Modular learning na muna ang ipatutupad. Close muna natin yan dahil papacheck pa natin yung electrical system nila kung ano yung naapektuhan po. Samantala, Ivan, nakatakdang bumalik yung mga taga Bureau of Fire Protection dito sa Tinajeros Elementary School ngayong umaga para doon sa isasagawa nilang karagdagang investigasyon. At kahit nag-anunsyo na yung eskwelahan na suspendido na muna yung face-to-face classes, napansin natin na may ilan ng mga estudyante na nagtutungo pa rin ngayong umaga dito sa eskwelahan. Yan muna yung latest sa sitwasyon mula rito sa Malabon. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, ilan sa kabuuan yung classroom na nasunog at paano magiging diskarte ng pamunuan ng eskwelahan? Lalo't ito, patapos na tayo eh. Yes, Ivan, ayon sa Bureau of Fire Protection, 2 classroom yung naapektuhan talaga, bukod pa yung storage room at yung comfort room. Sinubukan natin na makuha yung panig ng pamunuan nitong eskwelahan, kung paano yung magiging diskarte, pero wala pa silang tugon sa atin. Pero definitely ngayong umaga na ito, ngayong araw, ay hindi magagamit na muna itong buong building na ito na parte lamang nitong compound nitong eskwelahan. Dahil hindi lamang yung electrical system ang kinakailangan i-check ng mga otoridad, maging yung integridad na rin mismo nitong building. Dahil hanggang kagabi, nung na-fire out na, merong bahagi pa rin ng kisame nitong building na ito na bumabagsak. Okay. Ivan. Maraming salamat, James Agustin. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.